With 23 senators present, the chair declares the presence of a quorum. This is the Senate! I am a senator of this republic! May mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok! Hinabol niya ako, kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? All positions of the leadership. Okay. Thank you. Thank you. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Senator Bato should still be protected as long as he remains inside the Senate. Therefore, I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, sabihin niya mismo sa plenaryo. Doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa ang dapat natin talakayin. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin? Kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. Pwede ho malaman sinong tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. Meron na po mga operatiba. Pupunta dito para ako na-aristuhin. We're going to arrest somebody. Hanggang abroad na panood ang pag-alingaw-ngaw ng mga putok sa ng baril sa Senado kahapon. Nagtutumbahan na! Yung mga display dito! This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Pinulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga senador na nasa loob ng Senado habang nangyayari ang barilan. Several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Where is Senator Bato de la Rosa? Magkasama sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla paglabas ng Senado kanina madaling araw. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na tinakas niya si Senator Bato de la Rosa mula po sa Senado. Inamin ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa Senado. Nagtaas po sila ng barel kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Tinanggi ng inarestong driver volunteer ng NBI na namaril siya sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Ang mga pangyayaring ito hindi katanggap-tanggap. The Senate was under attack. All evidence points that there was no attack on the Senate. The Senate is set to convene as an impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. I will present before this chamber a short video containing documentation directly connected to the ongoing efforts toward term extension. Fake news. The Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitution. Mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 130 kasama niya ay walang kinalaman. Sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta, gustong payagan ng mga senador na dumalo at bumoto sa session kahit wala sa loob ng Senado sa pamamagitan ng electronic na pamamaraan. I move that we divide the House, Madam Chair. Why are we railroading this process? Does it mean that we are now disregarding the committees? I move to adjourn, no? Nag-walk out ang ilan sa minorya sa Senado ngayon lang.
arrest warrant and hold departure order issued by the Sandigan Bayan versus Senator Jinggoy Estrada and former DPWH Secretary Manny Bonoan. I stand my ground. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Hindi pa rin po nagsisimula ang regular na sesyon sa Senado sa itinakdang oras ngayong Lunes. Ito ay dahil wala ni isang senador mula sa mayorya ang sumipot sa plenaryo. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever. 2 araw nang hindi pumapasok sa sesyon ang majority na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya pinagre-resign na siya. President Alan Peter Cayetano should resign. He cannot function as the leader of the Senate anymore. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag mula noong May 11. A new majority seizes control of the Philippine Senate after Senator Francis Escudero broke ranks and joined the 11-member minority. I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die.